para ako'y mapatahimik. Eh hindi po. Patayin nyo na lang ako. Hindi po ako mananahimik. Dahil ako po, mahal ko ang Pilipinas. At mula po ako'y bata, ako po'y nagsasalita na kung sa tingin ko, ang gobyerno ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Lumabas po ang freeze order laban sa mga ari-arian ni Pastor Kibuloy, ng KOJC na isang simbahan at SMNI na isang media company. Okay, ilabas na natin yung mga ari-arian ni Pastor Kibuloy kung meron man. Dahil ang alam ko, wala naman siyang ari-arian. Lahat yan ay nasa pangalan ng simbahan. Bakit mo i-freeze ang assets ng isang simbahan? Yan po'y labag sa karapatan ng malayang pananampalataya. Dahil ang corporation soul po, ang mga simbahan, hindi nga po yan binubuwisan. Dahil yan po ay pananampalataya. So, ang pag-freeze ng ari-arian ng isang simbahan, yan po ay paglabag din sa karapatan ng malayang pananampalataya. Dahil saan ngayon kukuha ng panweldo sa mga ministro? Saan po kukuha ng pambayad ng kuryente sa kanilang mga simbahan? Pambayad ng tubig sa kanilang mga simbahan? Kung i-freeze ang ari-arian ng isang simbahan. Hindi po na nangyayari yan. Naiisip nyo ba na may posibilidad na dahil sa gawain ng isang pare, ang pera ng Archbishop of Manila ay i-freeze ng AMLAC? Imposible po yan. Isang papel na wala naman akong kinalaman, bakit ako idadawit dyan sa lookout bulletin na yan, no? So sa mga panahon po talaga ngayon, iba na po ang mga nangyayari. At least nung panahon ni Marcos Sr. na nagkaroon ng deklarasyon ng martial law, kwentas klaras, panunupil. At saka, alam na natin na gumamit pa ng legal na basihan. Ngayon po, iba na ang mga pangyayari. Abay, ang mga pangyayari ngayon ay, eto na nga po, no, ginagamit ang mga ordinaryong krimen para supilin ang mga kalaban. Ako nga po, pilit ng dinadawit at nako, mantakin niyo po yan. Sigurado po, itaga niyo sa bato. Meron diyang kunwari na lalabas na mga impormasyon na nagdadawit na naman sa mga pogo crimes, no? Miski wala naman sila makitang krimen. Naguguluhan nga po ako dinidikit nila ako sa PORAC, pero yan, itaga niyo sa bato. Maglalabas yan ng mga peking, mga ebidensya na magdidikit sa akin dun sa banban. Wala naman talagang connection po yan. So mga Pilipino, mga kababayan, bago po tayo maniwala sa mga paratang, tignan muna ang ebidensya. Dahil ngayon po, naglilipara ng mga paratang. Okay? So, intindihin niyo po yan sa mga panahon ngayon, may mga kritiko na nais patahimikin. At ang pamamaraan ng pagpapatahimik ngayon ay paggamit ng mga ordinaryong krimen na pinagbibintangan. Pero hanapin niyo po, ahan ang ebidensya. Yan pong importante. Ahan ang ebidensya. Well, yun nga po, no? Imbis na tutukan ang problema ng taong bayan, sinusupil ang mga kalaban. Alam niyo po, maski supilin niyo ang lahat ng kalaban, habang gutom ang Pilipino, hindi pa rin mamamahal ang gobyerno. So kung gusto niyo mahalin kayo ng gobyerno, hindi po yan para patahimikin ang mga kritiko. Bigyan po ng solusyon ang problema ng taong bayan. Ibsan ang problema ng pagkagutom. Bigyan ng tulong sa walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin. Bigyan ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo. Yan po ang solusyon para mawala ang mga kritiko sa administrasyon. Ang mas mabuting buhay, ang mas mataas na antas na kabuhayan, hindi po sa panunupil. Talaga parang walang realization ang ating pamahalaan na ang gobyerno ay para sa tao. Na ang gobyerno hindi para gawing palabigasan. Na ang gobyerno ay hindi para magpasasa ang mga makapangyarihan. Kinakailangan po yung kasabihan nga na it is by the people, for the people. Hindi po para sa inyo lang ang gobyerno. Nagkaroon po tayo ng kontrata na mamumuno kayo, pero kinakailangan pagsilbihan ang mga pinamumunuan. Kaya naman po ako nagpapasalamat kay VP Sara dahil sa wakas tinanggap niya ang hamon na maging leader ng taong bayan na mga lampag para po sa isang responsableng gobyerno. Kinakailangan na po natin na magkaisa. Kinakailangan na po nating maghusga. At kung dati-rate, wala tayong kinikilalang leader, bagamat nandiyan naman si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngayon po, narariyan na ang mas bata, mas malakas, at mas matinik na Inday Sara Duterte. Hanggang sa huli po,
tayo kapit-bisig at tayo po ay manindigan na dahil ang kapangyarihan ay galing sa soberanyang taong bayan, kinakailangan ang gobyerno sumagot at mapanagot sa sambayanang Pilipino. Malinaw po, no, na yung mga general binanggit na alam ng marami na kaya po walang solusyon sa pagbabaha. Kinurakot po ng mga buwaya sa gobyerno ang pondo para sa flood control. Maraming English yun, no? Pero sa mga hindi masyado bahasa sa English, ang sinasabi lang nila, sa limpak-limpak, mga bilyones, siguro trilyones ng ginastos sa flood control, kung yan ay talagang napunta sa flood control projects, hindi po nagbaha ng kasing tindi ng nakita nating baha nung dumaan po ang huling bagyo. At ang katotohanan, kaya lubog pa rin ng Metro Manila, linamon po ng mga buwaya yung pondo na nakalaan para sa flood control. Yan po ang katotohanan. May higit pa sa baha dala ng bagyo at habagat, attorney. Yan yung baha ng baha ng korupsyon. Yes. Yan. Siyempre, kasi talagang mas matindi yung baha ng korupsyon dahil ang baha na galing sa kalikasan, nagbibigay pa nga ng tubig ang Panginoon eh. Pero ang baha ng korupsyon, walang kahit anong ikabubuti na ibinibigay sa ating bayan. Mapapansin mo ang mga tagapagsalita ng ating pamahalaan, iba't iba yung iba't iba yung mga nila, babanatan kung sino yung mga kritiko, iba-iba yung mga proposal nila ngayon sa Kongreso, term extension, pero wala tayo talagang bold statement kung gaano ka-bold sila sa pagtugis, pag-criticize doon sa mga kritiko ng gobyerno. Wala tayong ganoon kasigasig sa paglaban sa corruption, attorney. Well, yan nga ang problema talaga eh, dahil parang naging kultura na eh. Para kasi tinanggap na ng taong bayan eh. Di ba yung tinatawag nilang SOP, Standard Operating Procedure, para yung tongpats, yung porsyentong komisyon, tinatanggap na. Di ko maintindihan kung bakit. So kinakailangan para magbago ang ating sistema, talagang talikuran po natin yung konsepto ng SOP. At dapat kada piso na nanggaling sa kabadang bayan pumunta sa proyekto na makikinabang ang publiko at hindi ang politiko. Kailangan humingi ng tulog dahil siya ang soberenya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa Estado, ang taong bayan. Walang po pwedeng maging balakid sa gusto ng taong bayan. Kinakailangan lang magsalita at ipakita kung anong gusto ng taong bayan. At kaya nga po ang ating mga kalye, sinasabi ng Korte Suprema, mula pa ng mga panahon ng ninuno natin, yan po ay hinahawakan para sa taong bayan na iparating ang kanilang damdamin. Kaya nga po mukhang tumatawag na naman ang ating mga ang ating mga kalsada, ang ating mga pampublikong mga lugar at humihikayat, ano na ang husga nyo, taong bayan? Anong panawagan ninyo? Dahil hanggang hindi kayo nagsasalita, wala pong mensahe na mapaparating, wala pong desisyon na dapat mapatupad. Alam mo nga, may kasabihan. Ang mga talagang sigurado lang sa buhay na ito ay ang kamatayan at ang pagbubuwis. Okay. Pero alam mo, ang simbahan hindi po pwedeng buwisan. Dahil hiwalay ang pananampalataya at hiwalay ang kay Julius Caesar. Tapos ipipris ang pag-aari ng isang corporation soul. Ang tawag po sa simbahan, sa batas, ay isang corporation soul. At ang KOJC po ay corporation soul. At ang SMNI naman po, media. Anong kinalaman yan sa human trafficking? Sabi sa inyo, ako, tingin ko, pag ako linink sa krimen, baka sabihin human trafficking na. Wala naman akong kahit sino. Tinraffic ba kita, Jane? Tinraffic ba kita? Well, minsan kasi binibenta kita, no? Sa isang palayok, no? Dahil naghahanap tayo ng asawa para sa'yo. Pero hindi naman human trafficking yon. Yan ay promoting. Okay, hindi ako nagtataka dyan. Kasi talagang ang gusto mangyari ng administrasyon, mawala ng tuluyan ng Duterte sa eksena nang wala na silang kalaban. Nang forever na silang nakaluklok na naman sa pwesto. Malinaw naman yan eh. Kailan ba talaga nagsimula ang pagbibiyak ng UNITEAM? Nung nag-iba ng tono, unang-una si Justice Secretary Remulla pagdating sa ICC. Alam mo, napakalapit kasi ni Justice Remulla sa mga Marcoses. Alam naman natin, mga ama nila magkakaibigan pa. So kapag nagsalita, Remulla, sigurado po yan ay paninindigan ng Marcos.
So bagamat ang sinasabi ni Marcos, violation of sovereignty, hindi tayo makipagtulungan, ayun, nagsalita ang Justice Secretary. Isang Reuters reporter nagtanong sa akin yan at nasyak ako. So 2023 po itong nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, nag-meeting kami na hindi nga makikipagtulungan ng ang gobyerno, ang meeting kami, meron pa akong ban. So yung ban na ma-appoint ay from May to May. So mga Marso siguro kami nag-meeting. Pero by July, nag-iba na ng tono. Bakit? Ayun na nga. Lumabas na yung plano nila na kahit anong mangyari, dapat maalis lahat ng banta sa kanilang back in power forever again. At ang bantang una-una ay si Inday Sara at si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So yung paulit-ulit kong sinasabi, kung meron talaga silang sinseridad na hindi makipagtulungan sa ICC, isulat ninyo sa papel. Gaya ng sinasabi ko, kung totoong ibaba ng pogo, isulat ninyo sa papel. O ngayon, lumalabas na, meron daw mga anak ng Diyos, 12 disipulo na may exempt doon sa ban ng pogo. Ay di wala ng ban kung merong exception, di ba? So dyan po unang nagsimula ang biyak. Kasi miski walang provocation, nakonsidera nila na banta ang mga Duterte at ang pinakamabilis na pamaraan para mawala sila, ipakulong doon sa dahig. At alam naman natin na hindi lang si dating Presidente Duterte ang may hinaharap na kaso doon, pati rin si Vice Presidente at kasama na yung mga kapulisan na nagpatupad nung drug wars sa ilalim ni Presidente Duterte. Ayan, sa totoo lang, ito tapat, usapang tapat. Nung una, si Senator Bato naniniwala rin na talagang yung pangako ni Presidente. Kasi nagkita pa sila Nagkita sila sa Malacanang at pinangako hindi talaga makipagtulungan. Ano nangyari? Nakatanggap na ngayon siya ng liham galing sa ICC. In-interviewin ka na namin. Di ba sabi dati ni Justice Secretary, ipapa-aresto kapag sila'y pumasok man lang ng Pilipinas? That is arrogation of a function na dapat mga Pilipino lang gumagawa. Ngayon, ayan, nandyan na yung love letter. At sinasabi, kinakailangan makipag-ugnayan ka na sa amin, mga investigador. Tikita man ng deepware yung video, na pulvoronic video. Paano ba yan? Meron na ba silang kakayanan talaga na ma-determine kung ang ay peke? Wala nga hanggang tenga lang sila Nalulusutan nga na yung yung SIM card registration kahit na picture ng unggoy dati nakakapasok, nakakapag-register. Hanggang tenga lang talaga sila. O, diba? Comparison of the tenga. O, diba? The art of tenga comparison. Yung footage ng interview kahapon ng SMNI kay VP Sara. Meron, attorney. Oo, sana mapatugtog natin mamaya. Alam ko meron ng balitang nakagawa dyan dahil kahapon nangyari yan. Actually, nakapagpulong din ako kahapon kay VP Sara. Sabi nga niya, kakatapos lang niya ng interview sa 2 istasyon. Yes. At isa sa 2 istasyon ay ang SMNI. Pero tama naman yung deklarasyon ni VP Sara. Hindi po ito Marcos versus Duterte. Ito po ay sambayan ng Pilipino laban kay Marcos Jr. Lalo na doon, attorney, sa survey, di ba? Kung narinig mo yung survey na kung ikaw ba ay pro-Duterte, kung ikaw ba ay pro-Marcos, first time lang nagulat May significance bang ganun, attorney? Magtanong ka? Ano yan? Magsagawa ng Meron kasing survey. Oo. Octa Research yata yun na survey. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang tanong kasi nila, ikaw ba ay pro-Marcos or pro-Duterte? Yun yung tanong nila. At nagulat yung Vice Presidente dahil gumastos ka ng gano'n para lang magtanong. Well, hindi po yan pro-Marcos, pro-Duterte. Pro-Philippines po. Sino ang pro-Philippines? Yung gumagawa ng solusyon sa problema ng ordinaryong mamamayan o yung nagpapalala sa problema ng mga mamamayan? Ang problema, nagtataasan ng presyo ng bilihin. Ang solusyon, kinakailangan i-increase ang productivity, lalong-lalo na ng ating mga magsasaka. Paano? Kinakailangan ng mga mamumuhunan. Kinakailangan ng suporta sa gobyerno. Paano ka nga magkakaroon ng mga mamumuhunan, inaaway mo yung pinakamalaking dayuhan na namumuhunan sa Southeast Asia, yung bansang China. Kaya nga, sinasabi nga ni Dr. Batu, yung ating economic planners, hindi dapat ihiwalay yung geopolitical relationship natin. Dahil unfortunately, yung issue ng mga bagong mamumuhunan, ang mga kano, miski pangako ng pangako, ibinibigay naman sa iba, hindi sa Pilipinas. Tanging China naman talaga ang consistent na mamuhunan sa Southeast Asia. Kaya lang ngayon, dahil sa masamang geopolitical relationship natin,
ayaw nilang mamuhunan sa Pilipinas. Diba? Kasi baka sabihin, pogo yan. Diyan na naman sa Pogo. Pero kaya nga binigyang diin ni VP Sara na yung kanyang naging pahayag, yung kanyang mga ipinahayag na frustrations, bilang Pilipino yon. Hindi dahil sa isa siyang politiko, kundi bilang Pilipino, which is yan din naman yung boses ng taong bayan. Makailang survey na yung mga kilalang survey firms. Ang ano lang ba yung mga gusto nila? Yung makontrola yung inflation, maibsan yung kahirapan, malabanan yung korupsyon at kung ano-ano pa. Oh. Well, kaya nga no? Kaya nga po, alisin nyo sa isip na ito'y Marcos versus Duterte. Hindi na po. It is taong bayang sambayanang Pilipino laban sa mga Marcoses Jr., ang mga napako sa ere ng mga pangako, lalong-lalo na dun sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Actually, meron daw, totoo daw yung 20, pero 20% yung inflation sa bigas. Oo, kaya nga, 20% inflation. 20%. Tsaka 20 pesos kada supot ng ice candy ng bigas. Diba? Hindi nga nila makamit yung 20, ginawa na lang 29 hanggang sa 45 at kung ano-ano pa. Pero malinaw na mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. Pero ito, attorney, meron ding pahayag si VP Sara kaugnay naman dito sa kanyang relasyon with President Marcos kung saan sabi niya walang description, walang tugmang description Ang relasyon niya kay Presidente Marcos. So malinaw doon na nawala na yung dating warm relation. warm. Kasi kung nandun pa rin, mabilis yan. Ngayon wala nang description Kumbaga parang complicated. Parang ganun yung status. nga. Amorphous, walang shape, walang hugis. description Oo, dahil wala pa, dinidefine pa uli kung anong relasyon. Pero ako, wag nating kakalimutan, nagbigay po si VP Sara kay Marcos Jr. na tumakbo na para presidente. At nung kampanya, nakita ko naman na bagamat mataray sa tunay na buhay itong VP Sara, talaga namang lumamig. Ang hindi mo lumamig, napakainit ng kanilang pagkakaibigan. Nakita ko talaga na tinuring ni VP Sara na matalik na kaibigan ang Marcos Jr. Kaya nga masakit kung bakit napakaaga na tinuring siyang banta at napakaaga na sinimulan ang pagsira sa kanyang pagkatao. Do you think, attorney, hanggang kailan kaya ang suporta ng taong bayan para kay Vice Presidente Sara Duterte? Ay, tingin ko lalakas yan. Habang humihirap ang taong bayan, bababa ang kumpiyansa kay Marcos Jr., tataas ang kumpiyansa kay Duterte, lalo na kung patuloy siyang magsasalita para sa sambayan ng Pilipino at hindi bilang isang oposisyon. So kumbaga, people versus the Philippines as represented by Attorney Sara Zimmerman Duterte Carpio. Diba? Pero sagot naman ni Vice Presidente, na quote, attorney, hindi ko alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Naku, nakakatakot yun kasi till eternity, baka gusto nila manatili nga sa posisyon, baka yun ang interpretasyon nila, di ba? Yun na nga ang sinasabi ni Inday Sara. Talagang, ay nako. Pero kami, for all 30, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Si VP Sara yan. VP Sara. Ang konteksto po nito, nag-video rin siya na bakit hindi niya kinukuhang suporta ng politiko. Kasi ang sabi niya, well, kami sa mulat mula, ang pamilya namin, ang tatay ko, hindi yan tradisyonal na talagang nagpapalakas sa politiko. Dumidiretso kami sa taong bayan. Kaya mahal sila ng taong bayan. Kaya nga nung tumakbo siya bilang presidente, dadalawa lang kongresista niya kakampi. Well, iisa lang ang gobernador, si Amy Marcos. At diretso siya sa taong bayan. At tama naman yung ganun. Kasi bakit ka pa darating o dadaan sa mga politiko na intermediary na ang suporta naman maibibigay sa'yo dahil nagpapamudmud ng pera at ng ayuda dun sa kanilang mga supporters. Kinakailangan, diretso ka sa taong bayan dahil yung taong bayan naman marunong magmahal at kaya naman minahal ng taong bayan ng mga Duterte. Akala ninyo sa panunupil nyo sa mga Duterte mawawala ang tiwala ng taong bayan kay Duterte? Nananahimik na nga yung matanda
O napakataas pa rin ng tiwala at ng kumpiyansa ng taong bayan sa kanya. Wala na nga siyang ginagawa, nandun lang siya sa bahay niya, nakakulong. O, nag-aalaga ng apo sa tuhod. Pero mahal na mahal pa rin siya ng taong bayan. At walang opsyon ng Pilipino kung hindi ikumpira ang gobyerno ni Marcos Jr. kay Presidente Duterte. Kasi nga, dati-rate, darling economy of Asia. Ngayon, the worst underperforming economy in Asia. Dati-rate, ang baba ng inflation. Ngayon, napakataas ng inflation. Paano hindi mo makukumpira yan? Eh, siyempre, 2 taon pa lang ang nakakalipas, mainit pa. At saka sariwa pa sa isip ng taong bayan, yung kalidad ng buhay nung panahon ng presidente si Rodrigo Roa Duterte at nakukumpira ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Doon na lang sa pagbabiyahe eh. Di naman naglustay ng pera si Presidente Duterte sa kanyang pagbabiyahe. Ilan lang niya mga pagbabiyahe na yan at ang pinakamalayong narating niya, Middle East. Hindi na yan lumipad beyond Middle East. Hindi nakarating ng Europa, hindi nakarating ng Amerika. Ang paborito lang niyang puntahan, Asia. Oo. Dahil yung Asia naman, dyan ang gagaling talaga yung ating mga foreign investments at saka ating kalakalan, di ba? Tsaka napansin. Well, hindi nga niya tinignan at nakita na lang niya sa social media. Ako, alam mo, nandun ako nung premiere showing ni Maharlika. Sa totoo lang, din ako na-shock. Eh kasi grabe na yung mga naririnig mo na talagang user eh. So, bakit ka pa masya-shock? Pero, napansin ko, ang dami talagang mga nung pinalabas, oh my God, gumaganon sila. Kasi mga Filipino-American na yan. Parang ang lakas-lakas, sabay-sabay sila nagsabing, oh my God. Tapos sabi ko, bakit kayo nagulat pa? Eh, di ba naririnig na natin yan? Pero siyempre sabi nila, iba yung makita mo. Na totoo pala talaga. At ang nakapagtataka siyempre, ang mainstream media hindi kinagat. Mabuti na lang merong social media. Alam mo ba, sa 2 tao pa lang, 2 tao lang, 25 million views. Eh marami pa, mga nag-post yan eh. Ako siguro mga 100,000 lang, no? Kasi nga, may ginagawa silang paraan para konti na lang ang reach ko, no, sa aking Facebook. Pero si Glenn Chong, malaki rin. Parang 300,000 din, no? O si Maharlika, malaki rin yung sa kanyang sarili, vloggers, no? attorney. So ang estimate namin, umabot na yan ng mga 70 million views. Eh, kumpara mo na lang yung kay Chris Lam, okay? Chris Lam, na sa kanya alone, nag-15 million views. Eh, kukumpara mo sa GMA Online sa State of the Nation address, 1 million views. Okay? So nakita mo na talagang ang tao, mas nagre-rely na ngayon sa social media para sa balita. Kaya naman, lalong maging, you know, ano tawag doon? Lalong iniitsipwera ng mainstream media yung mga tunay na balita. Yan. Eh, nandyan naman yung social media. Kaya naman, sana wag abusuhin. Of course, inaabuso yan ng mga trolls ng administrasyon. No? Pero anyway, alam na naman, wag nyo na lang basahin sila. Kasi alam mo naman na kapag peke ang pangalan, di ba? Eh, bakit mo papag-aaksaya ng panahon yan, di Nakalak ba? ang profile. Actually, So, kinumpirma niya na nakipagpulong siya doon sa 2 natitirang PDP senators kasi yung pangatlo, nagbitiw na si Tol, no? Si Tol naman talaga, galing naman niya sa hanay ng liberal, Napaalis lang siya nung eleksyon ng taon na yon kasi nga doon sa dirty dancing sa Laguna, no? At inampu naman siya ni Presidente Duterte. Hindi siya pinalad nung eleksyon na yon kasi siguro sariwa pa sa isipan ng taong bayan yung dirty dancing at tinalaga bilang miyembro ng gabinete. At nung 2019 ay tumakbo nga at pinalad naman, no? Hindi naman siguro ikakaila ni Tol na kung wala rin si Presidente Duterte, unang-una, wala sanang umampun sa kanya nung panahon na tinalikuran siya ng mga kakampi niya, mga dilawan, no? At siguro naman yung pagtatalaga sa kanya na Presidential Advisor in Political Affairs, talaga namang naging instrumento sa kanyang pagkapanalo kasi naalala ko ng mga panahon na yon, talagang walang tigil ang pagpunta ng mga mayors at governors sa Malacanang. At iniimbita naman ako ni Tol kapag meron siyang mga bisita na alam naman natin ay naging instrumental din sa kanyang pagwawagi noong 2019. At siyempre, tumayo siya sa entablado ng mga Duterte noong 2019 at siya'y nagwagi na. So sa totoo lang po, malungkot ako na humiwalay si Tol. Alam nyo, yung magkasama kami sa gabinete, tinuturing kong best friend yan kasi napakaamo niyan si Tol. Napaka-amo talaga. Ako may weakness ako sa mga bababait na tao
At mabait talaga siya, kaya lang talagang tawag siguro ng politika, alam niya na mahihirapan siyang manalo kung hindi siya sasama sa administrasyon. Kasi sa ranking naman, sa surveys, medyo nasa bandang hulihan siya, no? At in fact, sa huling survey, hulihan talaga siya. Mabuti na lang, maraming na-include sa survey na hindi tatakbo, gaya ni Isko Moreno, na ngayon po ay nakatutok sa pagiging alkalde ng Metro Manila, no? Gaya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi naman niya tatakbo. So pag inalis mo yun, pan-12 ang tol. No? Pero, ganyan po talaga ang politika. Sa tingin ko naman, kaya naman tumayo na sa dalawang paa ni Senator Bongo at ni Senator De La Rosa. Huwag natin kakalimutan na isang senador na hindi mahilig sa partido ang panaling nananalo as senator. Hindi siya nanalo as president. Ito po si Ping Lacson. Di ba, alalahanin natin na si Ping Lacson sa kanyang takbo, palagi siyang independyente. Ina-adapt, pero hindi siya pumapasok sa kahit anong partido, independyente. So, lalo na siguro itong si Senator Bongo at si Bato de la Rosa dahil nga nandyan naman ang balwarte ng mga Duterte, no? So, tingin ko naman, wala rin magiging problema itong dalawang senador natin. At pagdating po ng susunod na kongreso, meron pa rin 3 senador ang mga kaalyado ni Duterte. Yan nga po si Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si Robin Hood Padilla. Ayan. At syempre, pagdating naman ng 2028, malay ninyo, baka maging presidente ang BP Sara, lahat ng mga maaasim, maanghang na nagsalita laban kay BP Sara, mangunguna po yan sa partido ni BP Sara. Itaganin nyo sa bato. Hello na ako. Hindi ko alam kung anong naiisipin dito sa kontrobersiya kay COMELEC Chair. Pero malinaw naman talaga, ibinigay ang kontrata para gamitin yung mga makina sa eleksyon sa ibang kumpanya. At ang katotohanan din, dati-rate ang kontrata yan ay nasa Smartmatic. Pero ang tanong ko lang, kung magtagumpay, sabihin na natin na demolition job ng Smartmatic ito, kung magtagumpay sila at mapatanggal itong si Chairman Garcia, ibig sabihin ba yun, babalik ang Smartmatic? Sa tingin ko, hindi rin. Kasi napirmahan na yung kontrata sa Miro. So ang tanging pamamaraan para mabalik sa COMELEC yan ay yung desisyon ng Korte Suprema dun sa kasong hinain ng Smartmatic, no? So ang tanong ko lang, siguro pwede rin masiraan lang ang pagkatao ni Chairman Garcia, pero sabihin na natin mapatunayan nga lahat yung mga pera na nakadeposito sa kanya, hindi pa rin maapektuhan yung kontrata ng Miro. Di ba? So kaya ako'y nalilito dito, nahehelo ako dito sa kontrobersiya na ito. Tapos, ang mga nagbigay pa ng aligasyon ay respetado namang veteranong mambabatas, no? Na si Kongresista Marcoleta. So, siguro naman hindi magsasalita yan ng walang basehan din, no? Pero tignan po natin, habang lahat tayo'y nag-uungkat ng katotohanan, kung sino talaga ang nasa kabila nito at kung meron bang katotohanan talaga itong mga bilyon-bilyonis na mga bank deposits. Pero malinaw po, bagamat pwedeng maging suspect ang Smartmatic, dahil tinanggal sila, hindi rin ako sigurado na makikinabang ang Smartmatic kasi pirmado na yung kontrata with Miro. Ayan, attorney. Naku, hugas kamay na ngayon lahat sila. Pero may nakita naman tayo talagang liham na galing sa DOF na nag-uutos talaga dahil parang member of the board ang Secretary of Finance. Nung panahon na ni Presidente Duterte, ang pinopropose nga namin maging ang chairman yung Department of Finance at hindi ang Department of Health. No? Meron talagang letter na pinadala sa PhilHealth Board na kinakailangan ipadala na yung pera na gagamitin para sa unprogram funds. No? Pero nagagalak naman ako, dati kasi para tayong nag-iisang nagsasabing illegal yan, illegal yan, illegal yan. Tapos kumalat, no? At marami nang nagsang-ayon sa atin dahil alam naman natin na sinasabi natin bilang pangunahing author ng universal healthcare. Naku, talagang dapat palitan na ang pangalan dahil kita mo yan, ang tawag natin is state insurer. Hindi po insurance company ang PhilHealth. Yan po ay universal healthcare. Hindi po yan nagbibigay ng benepisyo base sa mga premiums na natatanggap. Kaya nga po, merong budget na nanggagaling sa gobyernong nasyonal dahil ang ating kalusugan hindi dapat nakabase lamang sa premiums sa mga members. At ngayon nga po, maski hindi nagbabayad ng premiums, lahat ng Pilipino ay members. At yung pera na ibinalik, yan nga po yung paglalaanan para bayaran yung membership ng mga Pilipino na hindi kaya magbayad ng membership dues.
para karagdagang pondo nga ng PhilHealth. At ang ideya dyan, habang mas maraming pondo ang pumapasok sa PhilHealth, dahil nga merong provision dyan na dapat igastos lamang sa benepisyo ng mga miyembro o pagbababa ng premiums, ay ang contribution na tinatawag, makikinabang talaga ang mga sambayan ng Pilipino sa lahat ng pera na dumaan sa PhilHealth. Pero ngayon po, ibinalik. At mukhang dahil ibinalik siya, pwede pang magamit din sa Maharlika Fund. At ang aking narinig talaga, gagamitin nila yan sa Maharlika Fund gaya ng ginamit nila ng pondo ng Land Bank at saka ng DBP. So sana naman po, na-realize nila na iba talaga anyo ng PhilHealth. Hindi po niya mandato na kumita ng pera para sa gobyerno. Ang mandato niya, gastusin ang lahat ng pera niya para sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Alam nyo, kaya nga tayo nagkaroon ng universal healthcare dahil ang pinaka-importanting kapital ng Pilipinas para lumago ekonomiya ang kanyang populasyon. At paano naman magiging contributors sa ekonomiya ang taong bayan kung di sila makapagtrabaho dahil mayroong silang mga karamdaman? So dapat isipin natin lahat ng pondo na ginagastos natin para sa universal healthcare, gaya ng pondo para sa libreng tuition sa state universities, yan po ay investment in our population. Dahil ang importanteng kontribusyon o contributor sa ating ekonomiya ang ating populasyon. Yung mga ibang bansa po na malalaki ng ekonomiya nila, na napakababa ng birth rates nila, talagang nag-iinganyo sila ng mga migrants dahil na-realize nila, abay, ang pinaka-importante pala sa lahat ng assets sa ekonomiya ay ang tao. Tayo, ang dami nating tao, so wag po natin ipagkait kapag tayo po'y namuhunan sa ating mga kababayan. At yung kalusugan po ay pamumuhunan, gaya ng edukasyon, sa ating mga kababayan. Well, tama naman po yan dahil alam naman natin na bagamat ang ginagamit nila ay mga ordinaryong krimen, panunupil pa rin ang kanilang pakay. So, pansinin niyo po, wala naman pong kinakasuhan ng ordinaryong krimen nakakampi ng gobyerno. Puro kritiko ng gobyerno. So, maging critical po tayo, maging masig po tayo. At syempre, huwag niyong kakalimutan po na sa ating saligang batas, lahat po ng inaakusuhan nila ng mga ordinaryong krimen, mga karumal-dumal na krimen, presumed innocent until proven otherwise. Napakadali pong magparatang. Pero nasan po ang ebidensya? Dapat tanungin ng taong bayan bago natin tuluyang payagan na masira ang pagkatao ng mga kritiko, ahan ang ebidensya. Alam mo, alam ko SMNI tayo. At tayo po ay kabahagi ng KOJC na mission. At normally, hindi dapat natin gamitin yung ating sariling plataforma para depensahan tayo, no? Pero kakaiba po ang sitwasyon ngayon. Matindi na po talaga ang panunupil at pang-aapi sa KOJC, sa SMNI, at kay Pastor Kibuloy. Bakit po? Lumabas po ang freeze order laban sa mga ari-arian ni Pastor Kibuloy ng KOJC na isang simbahan at SMNI na isang media company. Okay, ilabas na natin yung mga ari-arian ni Pastor Kibuloy kung meron man. Dahil ang alam ko, wala naman siyang ari-arian. Lahat yan ay nasa pangalan ng simbahan. Bakit mo i-freeze ang assets ng isang simbahan? Yan po'y labag sa karapatan ng malayang pananampalataya. Dahil ang corporation soul po, ang mga simbahan, hindi nga po yan binubuwisan. Dahil yan po ay pananampalataya. So, ang pag-freeze ng ari-arian ng isang simbahan, yan po'y paglabag din sa karapatan ng malayang pananampalataya. Dahil saan ngayon kukuha ng panweldo sa mga ministro? Saan po kukuha ng pambayad ng kuryente sa kanilang mga simbahan? Pambayad ng tubig sa kanilang mga simbahan? Kung i-freeze ang ari-arian ng isang simbahan. Hindi po na nangyayari yan. Naiisip nyo ba na may posibilidad na dahil sa gawain ng isang pare, ang pera ng Archbishop of Manila i-freeze ng AMLAC? Imposible po yan. At kaya nga po sinasabi ko, grabe na po ang panunupil. Ano bang kinatatakot nyo? Bakit pati SMNI na isang media company? Paano may involve sa human trafficking ang isang media company? Nagko-cover po ng balita. At itong ginawa nila na ipinrease nilang ang assets ng SMNI, paano ngayon mapapasweldohan ng mga reporters? Paano magkaka-ere miski sa internet na lang? Hindi ba ho talagang
panunupil din ito sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Sobra-sobra na po ang nangyayari. Lahat na lang ng kritiko, binabato ng kung ano-ano at ginagamit ang mga batas na dapat ginagamit sa mga ordinaryo, mga kriminal. At least harapin ninyo na nanunupil kayo ng mga kalaban. Gaya ng ginawa ni Marcos Sr. Walang kaduda-duda. Arrest, search and seizure order laban sa mga subversibo. Kinikilala na kalabang politikal. Bakit hindi nyo man lang maamin na ang sinusupil nyo ay mga kalabang politikal? Bakit nyo pa sila ginagawang kriminal? Na wala namang kaebidensya. Yung ebidensyang sinasabi nyo, matagal lang binasura, binuhay. At kaya nga po, hindi nyo kami masisisi na sabihin, yan ay politically motivated. Pwede ba naman yon? Na ang piskal ng Davao, binasura. Ang DOJ, hindi ipinansin. Tapos ang naging kalaban, ang Pastor Kibuloy, nabuhay at nagkaroon ng kaso. Pero ang pinaka-obvious na tanong dyan, ano ang kinalaman ng simbahan sa human trafficking? Anong kinalaman ng SMNI sa human trafficking? Pinipigilan ba si Jade na umalis ng SMNI? Pinipigilan ba si Admar na umalis ng SMNI? Nasa ng human trafficking dyan? Bakit nyo ipiprease ang assets ng SMNI? Naku, ang aking panawagan naman, sana po yung ating mga alagad ng batas, ng ating mga mahistrado na nagpapatupad ng batas, huwag naman po magpapadala sa tawag ng mga politiko. Alalahanin na po natin at tanggapin na natin na meron talagang ongoing na panunupil sa lahat ng kalaban ng gobyernong ito. At sana po, maging tapat tayo sa sinumpaan nating katungkulan bilang mga abogado na itaguyod ang saligang batas at lahat ng mga batas ng bayan, kasama na po ang Bill of Rights. Kasama na po ang kalayaan ng malayang pananampalataya, ang kalayaan ng malayang pananalita, ang kalayaan ng malayang pag-iisip. At huwag niyo pong kalimutan na wala pong forever. Lilipas din po yan, lalo na sa mga panahon na hirap na ang sambayan ng Pilipino. At darating ang punto, gaya na nangyari ng 2 beses sa ating kasaysayan, maghuhusga rin po ang taong bayan. At kapag kayo po'y nagpaggamit sa mga instrumento ng kadiliman, magkakaroon din po ng araw ng paghuhusga sa inyo. Pasensya na po kayo. I know that normally, ang mga media entities should not use their own space para ilatag ang kanilang mga paninindigan. Pero kung hindi naman po namin gagamitin ang sariling space namin, tikom naman ang lahat ng mainstream media. Paano pa kami magsasalita? Kaya nga po lahat ginagawa. Siguro ngayong na-freeze ang asset ng SMNI, tuluyan ang mawawala imbed sa internet ang SMNI. Pero ang aking pangako po sa inyo, miski laptop na lang ang broadcast ng Pulso ng Bayan, magtutuloy po kami. Hindi po kami magpapasupil. Sa lahat po ng programa, miski laptop na lang po, tuloy po kami. Dahil kinakailangan po, meron namang boses ang sambayan ng Pilipino, hindi kami magpapasupil. Pasensya na po. Well, kaya nga po dapat man lang, sana yung notice ibinigay na sa atin. At hindi ko alam kung nabigyan tayo ng pagkakataon na madinig. Pero alam nyo, no, hindi naman po permanente yan. Napansin ko na 20 days nga lang ang freeze. So may dahilan din ang mga mahistrado na bakit 20 days lang. Kasi siguro, meron din silang nais malaman, no? Pinagbibigil lang ang gobyerno kung talagang merong ididispalko, di umano, mapigilan in 20 days. Kasi hanggang 6 months ang kapangyarihan ng CA na magbigay ng freeze. So at least, nakikita ko, napatas din naman ng Court of Appeals. Dahil pag wala kang ebidensyang napakita within 20 days, po pwedeng ma-unfreeze yan. At meron namang proseso at hinihikayat ko mga abogado ng SMNI, ng abogado ng KOJC. Hindi na bali yung pastor okay? Pero wala namang ari-arian si pastor talaga Yan ang pagkakaalam ko, lahat ari-arian ng KOJC. Yes. Pero sa akin, as a matter of principle, yung simbahan, i-freeze mo. Yung pananampalataya, i-freeze mo. Yung media entity, i-freeze mo. Hindi tama. Kinakailangan mag-file ka agad ng isang motion para ma-unfreeze. Dahil hindi po makatarungan yan
Yan po ay magre-resulta sa pagsusupil ng mga karapatang napaka-importante sa isang demokrasya sa panahon na nasupil na nga po lahat ng kritisismo sa administrasyon nito. I'm sure magpapatawag din ng pagpupulong ng mga abogado ang KOJC at SMNI at dadalo po ako. Miski ako'y nasa Davao. So, siguro by Zoom ako'y makikisali, no? Pero hindi po pwede na pabayaan itong ganito. Yung nakakatakot din, attorney, baka itong ginawa nila sa SMNI, sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, ay posible din na gawin nila doon sa iba pang mga kaalyado ng Duterte. Well, ginagawa na nga nila sa akin yan. Sinasabi ko sa inyo, itagaan nyo sa bato. Ililink ako niyan sa isang malaking krimen na non-bailable para ako'y mapatahimik. Eh hindi po. Patayin nyo na lang ako. Hindi po ako mananahimik. Dahil ako po, mahal ko ang Pilipinas. At mula po ako'y bata, ako po'y nagsasalita na kung sa tingin ko, ang gobyerno ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino.